Nakahanda raw ang pamahalaang lalawigan ng Davao Oriental para ibahagi ang kanilang mga naging estratehiya at programa para tuluyang malansag at wakasan ang insurhensya sa bawat rehiyon. Kung ang gobernador ng lalawigan mismo ang tatanungin, wala raw mangyayari kung makikipag-usap lamang sa mga miyembro ng New People's Army na nagkukubli sa tawag na peace talks. Narito ang aking report. Sa ilalim ng Executive Number 70 o ang Whole of Nation Approach na pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para matugunan ang mga ugat ng insurhensya sa bansa, nagsunod-sunod na ang accomplishments noon ng pamahalaan sa tulong ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan sa bawat rehiyon at tuluyang nabuwag ang mga guerrilla front. Sa Davao Oriental, isinulong ni Governor Nelson Dayanghirang Sr. ang mga polisiya at programa para mawakasan ang insurhensya. Bago pa man itatag ang EO number 70 at NTF-ELCAC, naging masinsin ang kanyang pakikipagtulungan sa Armed Forces of the Philippines, partikular na sa 701st Infantry Brigade at sa Philippine National Police noong 2016 hanggang 2022, hanggang sa tuluyang maimbitahan ng Malacanang. Even during the time ni PRRD, naimbitahan tayo ng Malacanang upang i-share yung ating programa na ginawa natin dito sa probinsya ng Davao Oriental. No? That's why nagkaroon ng executive order si former President Rodrigo Duterte, yung tinatawag natin na whole of the nation approach. Nanggaling po yun dito sa probinsya ng Davao Oriental na gusto niyang i-implement sa ibang region, sa ibang probinsya. Binigay natin ay gusto natin maging payapa yung buong Pilipinas. Inimbitahan na rin si Dayanghirang sa iba't ibang pagtitipon para ibahagi ang kanilang naging estratehiya para tuluyang maideklara bilang insurgency-free ang lalawigan at buong Region 11 sa ilalim ng Davao Regional Peace and Order Council. Hindi rin anya pinaniniwalaan ang mga pakikipag-usap sa mga rebelde o ang tinatawag na umano'y peace talks na mauuwi lamang sa puro pangako. Dahil sa malalang problema ng insurhensya noong 2016 sa kanyang lalawigan, pumasok siya bilang reservist ng Philippine Army. Alam mo, dahil sa kaguluhan noon, kailangan nating sumali sa reservist at saka yung interest rin natin na magsilbi sa bayan. Since 2022, na-declare na insurgency-free ang province of Davao Oriental. No, until now, of course, hindi natin inaalis na may mga effort rin of recovery. Kaya lang, ang problema, pag ayaw na ng taong bayan sila tanggapin, wala talaga sila magagawa. Hindi sila magiging successful sa recovery program nila dito sa probinsya ng Davao Oriental. We must be all proud and happy, knowing that the Davao region has been declared as insurgency-free by the Davao Regional Peace and Order Council. Itinatag rin nito ang mga localized peace initiatives at pinangunahan ang tanyag na barangay outreach caravan sa ilalim ng NLD-BOC o Nagkakaisang Lingkod Bayan ng Davao Oriental para dalhin ang serbisyo ng pamahalaan sa mga pinakamalalayong komunidad o Geographically Isolated and Disadvantaged Areas o GIDAS na dating kuta ng New People's Army. Nandiyan pa rin how to sustain. Tuloy-tuloy pa rin yung mga engagement natin sa mga kasundaluhan, kapulisan para meron tayong sapat na kaalaman kung ano na ang the real situation natin. Sa kasalukuyan, si Governor Dayanghirang ang nagsisilbing chairperson ng Regional Peace and Order Council or RPOC sa Davao Region hanggang sa matapos ang kanyang termino sa 2028 na inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.